Hallelujah! Oh, papuri sa'yo, Ama. Napakadakila mo. Napakadakila mo. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Praise God, praise God. Mga kapatid, yung pong mga palakpak na ngayon ng para sa Diyos ay talagang nakakasabik, no? Pagka nakarinig ako, and thank you, Pastor Dave, no, na nagkaroon po ng tawag ko rito, na-upgrade. Opo, yung pong pagpalakpak, pagpupuri sa Panginoon na kinasasabikan po natin, lalo yung mga face-to-face na gathering. Kaya lang po sa panahon ngayon, medyo aalanganin po tayo. May mga lumabas din po na mga balita na simula po ngayon 16 na hindi na po magkakaroon ng face-to-face, no, na gawain at nalimitahan na po yung pagpasok sa mga dining area, sa mga dine-in, mga kapatid. So, medyo nakakalungkot pero salamat sa platform pa rin ng Pure Gospel to the Whole World na patuloy pong umeere ang krusada. Amen. Marami pong hindi na makapag-crusade. Marami nang hindi makarinig ng salita ng Panginoon. Salamat, meron pa ring Pure Gospel to the Whole World at meron pong evangelist ministry pa rin, crusade online. So mga kapatid, di na po ako magtatagal. Yun nga lang po, parang sabik na ako dun sa yung bang malayang makapangaral sa pulpit, yung bang sumasayaw ka habang nangangaral, tumatalon ka. Well, anyways, mga kapatid, alam ko naman na kahit po nandirito ako sa aming tahanan at nariyan kayo sa inyong iglesia at sa inyong tahanan, alam ko naman po na kung paano kumikilos ang Diyos sa ating churches pag tayo nag-worship, ganun din po kumikilos ang ating Panginoon. So, simulan ko na po ang pangangaral po sa salita ng ating Panginoon. But syempre, kinakailangan po may Biblia tayo. Okay? At buksan ko po ang banal na kasulatan dito po sa aklat po ng Malakay chapter 3 verse 6. Yung iba po kasi pagka binanggit ang salitang o ang pangalang Malakay sa Bible, tithes na naman yan. Hindi po, mga kapatid. Okay. Mag-iiba po ako ng tema, mga minamahal, sa pangangaral ko ngayon. At ako po ay mas marami na maikukwento muna sa mga pagbabagong nangyayari sa ating kapanahunan. In Malakay chapter 3 verse 6 says, "For I am the Lord, I change not." Ulitin ko. For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Verse 7, "Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances." Kapanahunan pa ng inyong mga magulang, mga ninuno, talagang kumawala na kayo sa ordinansya ko, sabi ng Diyos. "And have not kept them." At may pangako naman ang Diyos kahit na hindi nila sinang-ayunan o hindi po nila sinunod ang mga ordinansya ng Panginoon, meron pong salita na ginawa naman ng Panginoon. Dito sa verse 7, "Return unto me," sabi niya. "Return unto me." Bumalik kayo sa akin, "and I will return unto you." Wow, ang ganda po, no? Para bang patawarin nyo ko, patatawarin din ko kayo, parang ganon, magpatawaran tayo. Pero hindi tao tong nagsabi eh. Diyos ang nagsabi na, "Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts." At ang sabi pa rin mga kapatid ng ating tema ngayon, no po, na walang iba kundi yung ipinopost ko po sa mga Facebook at sa mga invitation ay ito. Nagbago na ba ang Diyos? Nagbago na ba ang Diyos? Sa palagay ko mga kapatid, isa lang ang katugunan dyan. Hindi pa nagbabago ang Diyos. Amen. So mga kapatid, kanina, meron po ako na ikwento na patotoo na tambak yung utang po nila. 12 million almost, 11.8 utang po nila. Ito pong may utang na to, kaibigan po ito ng aking anak. At ang anak ko po ay laging kasama nila sa hirap at ginhawa dahil magkaka-close po sila, close friends sila, ay naitanong kung ano yung pwedeng maging solusyon, mga minamahal, sa napakalaking utang po nila.
11.8, mga kapatid, almost 12 million. Hindi ganong liit na halaga ang pagkakautang. At yun pa yung naging dahilan, mga minamahal, kung bakit muntikan ng magkahiwalay itong mag-asawa na kaibigan ng aking anak. Then, yung babae, close sa anak kong babae, sa panganay ko, nagsabi siya, ano ang dapat kong gawin? At ang sabi ng aking anak ay ganito, ate, isa lang ang solusyon dyan, lumapit tayo kay Kristo, ipapanalangin kayo namin. And then mga kapatid, umiiyak po itong babae na kaibigan ng aking anak. At ang sabi niya, pakisabi nga kay tito at kay tita sa amin daw po, na kung pwedeng ipanalangin daw po sila. Hindi po kami nag-atubili, mga minamahal, at amin pong ipinanalangin ang sitwasyon ng mag-asawa. Ito pong mag-asawa ay mayroon pong kaya sa buhay po ito. Pero dahil po nasa business world sila, natural po kuminsan na sila po ay nalulugi. Pero gross ang pagkalugi nila noong time na to. 12 million almost, mga minamahal. Pero may pagbabago na nangyari. Yun ang maganda. May pagbabago na nangyari. Dahil nung una, hindi po sila humihingi ng panalangin, pataas ng pataas po yung utang nila. Pero po nung humingi na sila ng panalangin sa Diyos na hindi nagbabago. Oh, hallelujah! Nung humingi na sila ng panalangin sa Diyos na hindi nagbabago, alam po ba ninyo? Hallelujah! Almost makarecover na po sila sa kanilang pagkakautang. Anong ibig kong sabihin? Ang Diyos nagbabago sa mga taong hindi siya binibigyan ng pabor, na hindi siya kinikilala. Pero sa mga tao, hallelujah, na nagbibigay ng pagkilala sa Panginoon, tandaan mo kapatid at kaibigan, hallelujah, hindi po nagbabago ang Panginoon. Kung kinakailangan niya, siya mismo, hallelujah, magbigay ng pagpapala, mirakulo mga kapatid, mga himala, gagawin po yan ng ating Panginoon. Hallelujah, para lang mapatunayan niya na kailanman hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So ito ang title ko, Nagbago na ba ang Diyos? Kapatid, makinig ka lang. Magkukwento muna ako. Kaya meron akong kwento. Amen. Meron akong kwento. Ito po, simulan ko na mga kapatid at nawa, mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Nung pong ikinasal kami, mga minamahal, ito yung iniregalo sa aming television. Black and white siya, di pihit, hindi flat, walang remote control. Black and white po siya. Ito yung iniregalo po sa amin. At minsan nautusan ako ng aking pong tiya na, Lenny, maghulog ka doon sa post office ng telegrama. At nung pumunta po ako sa post office, mga kapatid, nagulat ako, wow, ang ganda ng makinilya na ginagamit po nila. So, mga minamahal, para bang, wow, ang cute, no? Ang gaganda, no? Pero sa mga millennial, centennial ngayon, baka hindi nyo na po inabutan ito. Ang tatay ko po ay biglang umabroad papunta ng Saudi Arabia. At pagbalik niya po rito sa Pilipinas, may dala siyang ganitong cassette, stereo cassette na ganito po. At yung stereo cassette na ganito, pag meron ka, nung araw pong yon, aba, kahit po paano sasabihin, may sinasabi o may kaya ang pamilya. Dahil lang po sa stereo at sa cassette na yan, mga kapatid. At nakakatuwa din dahil nagpabili po ako ng camera. At binilhan po ako ng camera, Pentax po yung tatak niya, at meron pong film na dirolyo. Kasi wala diyang SD card, wala rin po diyang tinatawag na memory card. Ang ganda, no? Kung titignan natin noong panahon, yung mga manual na mga gamit na pwede naman talaga na mapakinabangan, mga kapatid. Pero alam po ba ninyo na ang bilis ng pagbabago? Hallelujah. Ang bilis ng pagbabago. Noon hindi natin inisip na yung camera, na yung stereo sound, na yung television, na yung makinilya ay mapagsasama-sama sa iisang gadget, mga kapatid, at itong lumabas ngayon sa ating kapanahunan. Hallelujah! Yung makinilya na mabigat ng araw, hindi mo mandadala, pero yung tab, yung laptop, yung cellphone, madadala mo. Dati noon, yung camera mo napakalaki, pagkatapos dirolyo po yung kanyang film, mga kapatid, and it took 3 weeks bago ma-imprenta yung kinunan. Pero po ngayon, dahil sa, wow, super
changes ang nangyari. Pwedeng yung kinunan mo, maiprint mo kaagad on the spot, pwede mong i-store mga kapatid at HD pa, high definition pa. Sa madalit salita mga kapatid, no? Ang ganda ng panahon natin ngayon na may mga changes na mga pangyayari. Ano pa? Makakita lang tayo dati ng bukid, nagluluksong tinik na tayo. Lalo pat kasikatan ng araw, di po ba ang sarap magluksong tinik na pinapawisan ka? At yung mga kapatid ko noon, ako at ang aking mga kaibigan, makahanap lang po kami ng simento, nagpapatintero na kami. Kung hindi man patintero, kami po ay sa syatong, tumbang preso. At yung mga kababaihan naman po na kaibigan natin nung bata pa tayo, hallelujah, kuminsan nagja-jackstone, kuminsan naman nagpipiko, oo, nag-i-step no. At ang nakakatuwa noon, sa lahat ng mga magkakaibigang bata noon sa panahon ko, hallelujah, ako lang po yung may tirador. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At alam nyo, mas nakakatuwa pa, meron ka lang cord, meron ka lang 2 lata, pwede na kayong mag-usap. Ito yung mga nakakamiss, ito yung mga nung araw, hallelujah, ay high-tech na para po sa akin at para sa mga kaedad ko, mga kapatid. So ito yung mga pangyayari na may pagbabago. Pero kahit na pinagpapawisan tayo, kahit na tayo po mga kapatid, ay kahit bilad sa araw, isang sitsit lang ng magulang natin. Isang sitsit lang ng nanay natin, mga kapatid, uuwi tayo sa bahay at nagmamano. Bless po, Nay. Nagmamano tayo na isang kaugalian tradisyon na hindi pwedeng makuha ni numan. Pilipino lang ang may magandang asal sa mga bata. Pero ngayon, mga minamahal, ang laki ng pagbabago sa panahon natin ngayon. Bakit ko nasabi? Kasi ngayon may mga bata din. May mga naglalaro din. Pero hindi na po sa bukid, hindi na po sa kalsada. Naglalaro sila sa isang lugar, pwede sa mall, sa kanilang tahanan, sa school. Magkakakilala sila, pero hindi sila nagtititigan at nagkakausap mukhaan. Bakit? Ginagamit nila ang gadget, ang cellphone, ang tab, sa pag-uusap nila. Para bang ganito, where you na? Dito na mi, katabi lang naman pala siya. Sa madalit salita, iba yung kinagisnan namin noon, natin noon ng mga may kaidaran, kaysa mga nakakagisnan ngayon. At alam nyo ang nakakalungkot sa pagbabago na nangyari ngayon. Itong mga bata na talagang grabe ang tutok sa cellphone, grabe ang tutok sa LM, grabe ang tutok sa mga laro, mga kapatid. Kuminsan, hindi sila pwedeng utusan o ayaw nilang mautusan. At pagka na-istorbo mo po sila, pag na-istorbo mo po sila, wow, nagagalit sila at kuminsan minumura pa ang mga magulang nila. Changes, mga kapatid. Grabe ang pagbabago po sa panahon natin ngayon. Dati noon, pagdating ng linggo, si nanay, si tatay, kasama mga anak, kasama si lolo't si lola, mga apo, mga tito at tita, araw ng linggo, sama-sama po yan. Pumupunta sa church para po sila ay magpuri, magpasalamat, hallelujah, sa ginawa ng Panginoon sa loob ng isang linggo sa kanilang buhay. Pero may pagbabago na po ngayon. May changes na, radical changes. Araw ng linggo, si nanay, si tatay, kasama ang buong pamilya, si lolo't si lola, araw ng linggo, wala sa simbahan. Nandun po sila sa pagpapalarmuerda. Mga kapatid sa Panginoon, grabe po ang mga pagbabago sa kapanahunan ngayon. Bear with me, mga kapatid. Si nanay, si tatay, noon, pagkagaling sa trabaho, anong gagawin? Kukuha ng Biblia, tatawagin ng mga anak at sasabihin, hey guys, Bible study muna tayo bago tayo matulog. Ngayon, iba na, mga kapatid. Grabe, radical ang changes po ngayon. Anong ginagawa ni nanay ni tatay pagkagaling sa trabaho? Tinatawag ang mga anak, hali kayo, mag-gadget tayo, maglaro tayo, kanya-kanya. Kuminsan pa nga, baka hindi na magkakakilala ang mga pamilya dahil lang po sa changes na nangyayari ngayon. Ang mga youth noong araw, hawak ang Biblia. Pagdating sa worship service, mga kapatid, galak na galak sila. Lalo kung ang preacher, millennial, ang preacher, hallelujah, anointed, ang preacher, grabe, sa revival, nakakatuwa na makita ang mga youth nagtatalunan, nagpupuri, nagpapalakpakan, hallelujah. At pagka sinabing buksan natin ang Biblia, Biblia talagang binubuksan nila. Ngayon, tab, cellphone ang binubuksan na. Ibang klase na, mga kapatid. Ito noon ang mga youth masaya na may revival sa iglesia. Pero ngayon,
Ba't kaya nakakulumbaba sila? Hawak ang tab, hawak ang cellphone, hawak ang gadget, pero parang malulungkot po sila. Ang laki ng changes, ang laki ng pagbabago mga kapatid. Meron tayong t-shirt noon, ang nakalagay, Jesus loved me. This I know. Wow! Pagka may t-shirt kang ganyan, proud na proud ka. Pero ang laki ng pagbabago ngayon, mga kapatid. Dahil ngayon, ibang klase na ang suot ng karamihan ngayon. Ito na ang suot nila. Satan loves me na. Dati noon, hindi man lang makapagpahayag, hallelujah, ang mga tao patungkol kay Satanas. Pero ngayon, lantaran na, mga kapatid. Yan yung mga radical na changes na mga nangyayari po ngayon. Pupunta ako sa CR. Oops, buti na lang. May isang urinal. Doon ako jijingle. Doon ako iihi. Pero one time, pagpasok ko sa isang comfort room ng mga lalaki, nagdalawa isip ako. Nagsalawahan ako. Teka muna, ano ba tong napasok ko? Kala ko, CR ng panlalaki. Pero bakit? Ang nandoon ay alanganing babae, alanganing lalaki. Grabe ang changes, mga kapatid. Hallelujah. Nung araw, sa altar, ito makikita mo. Isang pastor o kaya ay pare. Kinakasal, babae at lalaki. Di po ba? Yan yung magagandang atmosphere ng kasalan noong araw. Pero po, radical na changes ang naging nangyayari ngayon, mga kapatid. Ito na ang makikita mo. Lalaki sa lalaki na, ikinakasal ng babaeng pare. Babae sa babae na, ikinakasal ng pastor. Grabe, mga kapatid, ang changes. At ito pa, okay no? Mga kapatid, tao, no? Pero ito ang radikal. Ito yung mas nakakalungkot at nakakakilabot. Ang tao, ikinakasal na po ngayon sa hayop. Wow! Grabe yung pagbabago. Hallelujah! Kung minsan hindi natin maisip, mga kapatid, na totoo ba nag-i-exist na yung mga ito? But it's true. Nag-i-exist, mga kapatid. At isang araw pa nga, ito yung mga ginagawa natin noon, di ba? Nagrarally tayo, nasa lansangan tayo, nandun tayo sa kalsada, nagpa-placard tayo before crusade. Jesus is the only Savior. Jesus is Lord. You need a Savior. Yan yung mga dati noon. Jesus is God. Yeah, mga tao tayo noon sa lansangan na ang itinataas ay walang iba, kundi yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Na para bang hindi tayo mapipigilan ni numan pagka tayo po, hallelujah, ay may hawak na placard at patungkol kay Jesus ang ating hawak before the crusade. Pero ngayon, iba na ang nangyayari sa ating panahon. Dati wala noong lumalabas na ganito, pero ngayon, ito na ang makikita sa lansangan. Satan loves me. Talagang nagbubuyang-yang na po sila. Kanila na pong ipinagmamalaki kung sino sila. Naglalantad na kung sino po sila. Tandaan nyo, mga minamahal at kapatid sa Panginoon, tayong mga born-again Christian, hallelujah, ay hindi nang kokondem ng tao. Bagamat siya po ay masasabing alanganing lalaki, alanganing babae, mahal namin kayo, mga minamahal. Mahal namin kayo. Kaya may iglesia para po magkaroon ng tinatawag na hospital ang ating mga kaluluwa. Kaya kami, hindi po kami galit sa inyo, mahal namin kayo at galit lang po kami, hallelujah, sa espiritu ng kaaway na siyang lumilin lang sa napakaraming tao. At isang beses, mga kapatid, may 25,000 sa Marikina Sports Center. At ang sabi po rito, Metro Manila Pride March and Festival draws more than 25,000. The biggest pride in Southeast Asia. 25,000. Nagkatipon-tipon po sila sa Marikina Sports Complex na napakalaki. 25,000. Nagparada po sila sa Marikina. Sila po, mga kapatid, yung same sex. Sila, mga kapatid, yung mga lesbian. Sila, mga kapatid, yung mga alanganing babae o lalaki. Hallelujah. Para bang pinagmamalaki nila na, oops, napakarami na namin ngayon. Hindi nyo na kami maaawat. At ito po ay mga sinyales na nasa huling panahon na tayo, mga kapatid. Pero same venue. Tignan mong mabuti. Same venue. Marikina Sports Complex. Kung may nagkatipon-tipon na 25,000, hallelujah, dito po sa Pilipinas, pinakamalaking marcha na nangyari ng tinatawag na same-sex, mga ganyan, mga lesbiana, mga tomboy, mga bakla po, mga kapatid, hallelujah, meron din pong naganap. Same venue, same, hallelujah, na venue. Marikina Sports Complex, nagkaroon din po ng pagtitipon, pero hindi 25,000. Nagkaroon ng pagtitipon,
na worshipers, mga kapatid, in attendance sa Marikina Sports Complex, the UPCI GenCon 2019, 42,000 worshipers. Hallelujah! Magkaroon man ng mga pagbabago, anumang klase ng tinatawag na drastic na pagbabago, anumang klase ng matinding pagbabago, hindi pa rin magbabago. Hallelujah! Na meron ililigtas na marami ang ating Panginoong Hesukristo. May mga changes na mangyayari, pero hindi ang mga anak ng Panginoon. May mga changes na radikal na mangyayari, hallelujah, pero may United Pentecostal Church pa rin na gagamitin ng ating Panginoon para tayo, hallelujah, ay patuloy na maghamit na maligtas pa ang maraming kaluluwa. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. So sa panahon natin ngayon, huwag kang mag-alala. Konti na lang tayo ng mga Kristiyano dahil wala ng church service. No ma'am, no sir. Hallelujah, marami pa rin tayo na kung igagather tayo, marami pa, may changes pa na mangyayari, radical changes. Bakit? Sa huling panahon, hallelujah, patuloy na pong iginagather ng Panginoon ang mga Gentile para punuin, hallelujah, punuin ang bilang ng mga hintil. Kaya alam ko, pinipigilan ito ng kaaway para wag matuloy, matupad ang tinatawag na fullness of the Gentile. Pero nagkakamali ka, Satanas, hallelujah, walang makakaawat sa ating Panginoon. Yung changes na ginagawa mo, hallelujah, magkakaroon ng changes, pero yung Diyos na pinaglilingkuran namin hindi kailanman magbabago, hindi may kailanman siya titigil, hallelujah, para magligtas pa ng maraming mga kaluluwa. Hallelujah! Ang aking Diyos, hindi siya nagbabago. Sabi mga kapatid na Heraclitus, siya po ay isang Greek philosopher. Ito ang sabi niya, there is nothing permanent except change. There is nothing permanent except change. The only thing constant or endless is change. Lahat nagbabago eh. Okay? Parang si Brother Lenny. Dati, alam niyo po ba na ang kulay ko super itim ko nung araw? Bilad po ako kasi sa bukid. Grade 2 pa lang po ako, nag-aani na po kami, nagtatanim kami ng palay, nag-aararo na po ako. Grade 2, mga kapatid. Kaya nung lumuwas kami rito sa Manila from Ilocos Sur, tumatawa po yung mga kaibigan ko. Sabi nila, naging kulay talong na ako. Ang itim ko. Hindi pa rin pala nagbabago yung kulay ko. Konti lang nagbago, mga kapatid. But, tama, si Heraclitus, there is nothing permanent. Hindi naging permanente ang pagiging negro ko. Hallelujah. Kahit papano, pumuputi na ako. Kaya tama siya. The only thing constant or endless is change. Lalalim lang akong konti, mga kapatid. Pati ang earth surface, may changing na nangyayari na. Ito po ay kuha sa St. Helens, before and after, nung nagkaroon ng eruption noong 1980. Ang mga lupa, mga bundok, nagkakaroon ng eruption, nagbabago. Nagbago ito mga kapatid after ng mga dekada. Pero may pagbabago din na nagaganap buwan lang. From July to September, October to November, January to February. So may changes din mga kapatid, hallelujah, na buwan din ang binibilang. So may dekada, may taon, merong buwan na binibilang, may mga changes na nangyayari. May changes din na nangyayari sa constellation, sa stars, mga kapatid. At dito, araw lang ang binibilang. May pangyayari din na magkaroon po ng changes. Ang moon, before and after, mga kapatid. Hindi lang mga stars, hindi lang moon, pati po ang sun, nagbabago, taon ang binibilang. Yung green po, 2009, at yung pong nagkukulay yellow na 2011. Sa madalit salita, walang permanente rito, mga kapatid. Nagbabago po talaga. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Magbago na lahat ng creation ng ating Panginoon. Pati ako magbago man, kayo magbago man, lahat magbago man. Isa lang ang panigurado. Hindi magbabago ng kaisipan ang Panginoon para sa iyo, kapatid at kaibigan. Kung ikaw ay nangangailangan, hindi siya nagbabago, natutulungan ka pag lumapit ka. Kapag ikaw ay may problema, suliraning karamdaman, sakit, hindi siya magbabago para tulungan ka. Yan ang ating Diyos, mga kapatid. Nagbago ba ang Diyos? Hindi po nagbabago ang
Diyos. Ito yung life-changing ng tao o the cycle of man. Nagsimula po tayo sa tinatawag na fertilized egg. Ang ating nanay at ang ating tatay, dun sila kinasal. After po nun, nagsumiping po, nagkaroon ng fertilized egg. After, mga kapatid, ng fertilized egg, nabuo ang fetus, mga minamahal. So may changing na nangyayari. Hindi na natiling egg, tayo, sa tiyan ng ating ina. Naging fetus po. And after fetus, mga kapatid, naging baby na po tayo. May changes. Buwan ang binibilang. At hindi lang buwan, pati taon, dumamay po sa pagbabago. After maging baby tayo, dumaan tayo sa pagiging child. Pagiging bata, mga kapatid, no? Grade 1, grade 2, grade 6, mga ganyan. Hindi natapos dyan ang ating buhay. Yung hindi natapos yung changes na nangyari sa ating buhay. From child, naging teenager. Sa pagiging teenager, naging adult po tayo. And after tayong maging adult, naging old age na po tayo. After old age, mga kapatid, hallelujah, dumating tayo sa kamatayan. At depende sa ating paniniwala. Kung tayo naniniwala sa reincarnation, pwedeng babalik ulit tayo para maging tao. Kaya depende sa ating paniniwala. Mga kapatid, may changes na pangyayari. Ito po yung miracle, yung wonder ng ating Panginoon. Nagsimula lang po kay Eva at Adan, na kumuha lang po ng alabok ang Panginoon. Hallelujah, finorm niya yung alabok ng tao, hiningahan ang ilong, nostril, at naging buhay na kaluluwa itong si Adan. At mula sa tagiliran ni Adan, first ever, hallelujah, na nagkaroon ng operasyon ng Lord na mula sa tadyang ni Adan, kinuha po si Eva, mga minamahal. At mula noong araw na yon, nagkaroon na ng sunod-sunod na panganganak si Eva, at ito na po ang nangyari. Itong life-changing ng tao, itong cycle of men. Ito ang isang paborito ko na portion. Nung ikaw at ako ay ipinanganak na, alam mo ba na kinalugdan ka na ng ating Panginoong Diyos? Alam mo ba, hallelujah, na pinlano ng Panginoon na makakilala ka dahil kinalugdan ka ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah! Nagbago ang lahat ng bagay. Pero ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, kapatid at kaibigan, mahal kong kapatid sa Diyos, hindi nagbago ang Diyos sa iyo. Ano yung ginawa niya sa katawan mo? Ito yon, mga kapatid. May mga development na nangyari sa katawan mo. Yung head hair grow mo nga eh. Yung head hair, itong buhok mo, sabi po rito sa science, tumutubo ng 0.35 millimeter a day. 0.35 millimeter a day. At yung utak natin, the neuron, mga kapatid, yung neuron, every 20 to 30 years pala, nagpapalit din. At ang ating pong tinatawag na mga cell, nagre-replace for 15 years. Pati nga yung wisdom tooth natin, pag 12 years, tumitigil na. So ang ganda, mga kapatid, ng changes na ginagawa ng Panginoon, hallelujah, sa ating mga katawan. And every 11 months, the whole totality ng ating pagkatao, mga kapatid, talagang nagbabago ang kabuuan ng cell natin. 11 months po, every 11 months. Pati po ang ahas, pagka nag-change po ng kanila pong mga kaliskis, di po ba, taglugon ang tawag po doon, nagkakasakit din po sila. Nilalagnat din po sila. Kaya tayo, pag nagpapalit po ng cell ang ating katawan, according sa science, nakakaramdam tayo ng sakit, ng trangkaso, ng lagnat, ng ubo. Natural lang po yan. Hallelujah. Sa ginagawan changes ng Panginoon sa atin pong katawan. Kaya pag nakaramdam ka, hallelujah, ng trangkaso, baka may nagpapalit lang na cell, mga kapatid. Hallelujah. Na dapat mong ipanalangin sa ating Panginoon. Inubo ka, tinrangkaso ka, huwag kang magpanik. Itanim mo sa isip mo na may ginagawa lang changes. Pagbabago ang Panginoon sa inyo pong katawan. Yung self-regenerated na cell, ginagawa po yan hindi ng tao. Mga kapatid, ang Diyos po ang nag-change ng atin pong pangloob at panglabas sa ating katawan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di po ba napakasaya na malaman mo na anak ka ng ating Diyos at may pagbabagong ginagawa sa iyo ang Panginoon? Hindi lang yan.
pati ang spiritual life mo, di ba? Dati noon, stagnant ka. Dati noon, bonsai ka sa pananampalataya. Pero hindi ganun ang ginagawa ng Diyos. Dahil nakakarinig ka ng messages, nakakarinig ka sa pulpito, sa pangangaral ng mga pastor, ng mga ebanghilista, ng mga guro, mga kapatid, ng mga propeta, ng mga apostol, hindi ba't pinalalakas ng Diyos? Hallelujah! Ang spiritual na buhay mo, ayaw niyang kailanman hindi ka lumago sa sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. So sa lahat ng aspeto, mapa-physical, mapa-spiritual, hallelujah, may changes na ginagawa ang ating Panginoon. Lalalim akong konti, mga kapatid, bago ko ibigay, hallelujah, ang matinding salita ng Diyos pa. Lalalim lang ako. Ngayon po sa ating panahon, meron pong great changes na ginagawa. Meron po ngayon genetic engineering. Ano ang genetic engineering? Genetic engineering is the process of using recombinant DNA o rDNA technology to alter the generic makeup of an organism. Kanina binanggit ko, nilikha ka ng Panginoon, kumpleto ka na. Wala ka nang hahanapin pa. At kung magkaroon ka ng sakit, meron pong tinatawag na medisina ang Panginoon. Sometimes, walang ite-take na gamot, magsuob ka lang, lalabas ang pawis mo, pati trangkaso mo, tanggal. Wala kang tinake, pero gumaling ka. Ano pa? Pwede kang umunom ng salabat ng luya kapag sumasakit ang lalamunan mo. Pwede kang mag-take ng mga ganito kung wala kang panlasa. So sa madalit salita, mga kapatid, meron pa ring ibinibigay ang Diyos na galing sa nilikha niya, mga minamahal, na panggamot na natural sa ating katawan. Hallelujah. And don't you know that we are the temple of the Holy Ghost, mga kapatid? Tayo yung templo niya. Kaya, obligado siya na alagaan tayo na templo niya. Pero dito sa genetic engineering, may babaguhin daw po ang tao sa nilikha ng Panginoon. Traditionally, humans have manipulated genomes indirectly by controlling breeding and selecting offspring with desired traits. Genetic engineering involves the direct manipulation of one or more genes, mga kapatid. More often, a gene from another species is added to an organism genome to give it a desired phenotype. Tayo po ay binubuo ng 23 chromosome ng nanay at 23 chromosome ng tatay. At pag tayo po, mga kapatid, inilabas ng ating magulang, may DNA na rin po tayo. Hallelujah. May 46 chromosome na tayo from nanay at tatay. At pag tayo po'y nasunog, na disgrasya, hindi na tayo makilala, kukuha lang yan ng katiting na buhok sa atin, malalaman na ito pala ay si Evangelist Lenny Lorena. Bakit? Sa DNA ko malalaman yung chromosome ng aking nanay at ng aking tatay. Sa madalit salita, buo na tayo eh. Kumpleto na po tayo. Hindi na dapat i-alter o baguhin yung DNA. Pero sa nangyayari na genetic engineering ngayon, hallelujah, na-alter po ang tinatawag na DNA na ng tao. Posible? Yes, dahil sa radical changes, mga kapatid. Idagdag mo pa ang biotechnology. Hallelujah. Idagdag mo pa yung tinatawag na paradox of infinite cloning. So ito na po ang iniisip ng tao ngayon sa kapwa nila tao. Hallelujah. So nandun ako sa tinatawag na changes, mga kapatid, na nangyayari na sa ating kapanahunan at nakakakilabot na po. Ito yung nangyayari ngayon sa last days. Noon pa natin ipinapangaral na huling panahon na ngayon. Nasa end time na tayo ngayon. Pero kuminsan hindi natin na bibigyang pansin o halaga dahil sa busy tayo sa anumang klaseng bagay. Pero salamat may Word of God pa rin. Salamat bukas pa rin ang Biblia. Salamat may mga mangangaral pa rin para katukin namin ang inyong isip at puso at sabihin, hey guys, nasa last days na po tayo, mag-ingat na tayo sa ating sarili, wag na tayong anumang klaseng gawin sa sarili, kundi magpasalamat na lang tayo at may buhay pa tayo na ibinigay ng Diyos at alagaan na lang natin ito. At napakasarap mabuhay, mga kapatid. Hindi lang buhay, kundi napakasarap mabuhay na may presensya at may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nakakatakot. Biruin nyo, sa bioengineering ngayon, daga. Nilalagyan na po ng tinatawag
na alteration para magkaroon po ng tenga. Saan gagamitin to? Kaya po nangyayari ito dahil po sa maraming sundalo sa US at pagka sila po ay namatay o hindi man namatay, natanggalan ng tenga, may tengang ipapalit po sa kanila. May pagkukuhanan. Naputol ang kamay, may kamay na ipapalit. Naputol ang paa, may paa na ipapalit. Nagkaroon ng sakit sa puso, may pusong ipapalit. Nagkaroon ng sakit sa baga, may baga na ipapalit. So ito lang ay kakaiba mga kapatid dahil sa bakit sa panahon ngayon natin nangyayari ito at hindi noong araw na uso ang luksong tinik at Jackie Stone. Nagkaroon na rin po ng tinatawag na chest tube baby at nagsisimula na ang pagtuklas sa human cloning. Hindi lang yan, ito na po yung matindi. Nagkaroon na po at inapruba na ng FDA sa US na i-mass produce na po yung Neuralink na tinatawag. Inimbento po ito ng isang tao. Makinig kang mabuti. Inimbento ito ng isang tao. Nabubutasan na po ng robot, yung zero tolerance, zero defect na robot, ang inyong utak at gawa na po yung robot na yan, yung inyo pong skull, bubutasan at ipapasok po yung tinatawag na microchip sa inyong utak. Inapruba na po yan noong 2019 at may mass production na ginagawa para po mga kapatid, makumbinyente raw yung mga tao. Dahil mauuso raw po yung mga Alzheimer's disease na hindi na po kayang kontrolin ng matatandang kanilang utak. Ito pong microchip na to ay kukontrol sa kanilang utak para yung kanilang sakit ay wag lumala. Wow, ang ganda po, no, di ba? At pwede ka ring mag-store sa iyong hard drive ng anumang klaseng laman ng inyong utak. Nagkaroon ka ng panaginip, pwedeng i-store dito po sa hard drive dahil po sa microchip na implant. Ano pa mga kapatid? Pwede ka na rin makarinig ng sound. Hindi na kailangan maglagay ka ng headphone. Utak na lang ang gagana ng inyong kaisipan sa magkaroon at downloadable ng music. Ito po ay inapruban na at may mass production na. Mga kapatid, our Neuralink future ay malapit na, mga kapatid. Nagtataka lang ako, bakit sa lahat ng imbensyon, utak ng tao ngayon ang kanilang tinatarget? Isa lang ang kasagutan. Gusto nilang baguhin, hallelujah, ang kaisipan ng tao ngayon. Ako na preacher, ako na evangelist, ako na pastor, mga kapatid, isa lang ang gusto kong sabihin sa utak ninyo na mahal kayo ni Jesus, pero sila sasabihin hindi kayo mahal ni Jesus. Ang sasabihin namin may kaligtasan ka, pero ang gagawin nila wala kang kaligtasan. Babanatan nila mga kapatid ang utak ngayon ng tao para makontrol po nila mga kapatid. At ililink po nila mga kapatid ito sa artificial intelligence. Sinubukan na po nilang ilagay ang microchip na yan sa isang unggoy and naging successful sila dahil po na-control ng isip ng tao ang isip ng unggoy at naglalaro na ng video game ang isang hayop. Mga kapatid sa Panginoon, ito ang isang obsession ngayon na magkaroon ng humanoid robot na sa panahon natin ngayon. At ang nakapagtataka, mga kapatid, ito, hallelujah, sinang-ayunan na ng isang malaking iglesia, ng isang malaking church, mga kapatid, para po maback upan na ang ethics ng artificial intelligence. Ang sabi po ng news, ng Rome Report, si Pope, mga kapatid, iminit niya na ang Microsoft, ang IBM to push, hallelujah, for ethics in artificial intelligence. Mga kapatid, hindi kaya ito na yung mapanganib na panahon na sila na matatalino sa siyensya at sila na tinatawag daw na pangrelihiyon ay nagsanib puwersa na para na mag-create sa last days ng artificial intelligence. Mga kapatid, hindi kaya gross na ito? Hindi kaya sobra na po ito mga kapatid dahil nauulit po ngayon, makinig ka, nauulit sa panahon natin ngayon ang nangyari nung unang panahon. Ang sabi ng Bible sa Genesis 6:1 ay ito, nagkaroon mga kapatid, hallelujah, ng korupsyon sa earth. Sa Genesis 6:1, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God, ang mga angel,
saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose. Bumaba ang mga anghel, nakita nila magaganda ang anak ng tao ng mga babae at kinuha nila at kanila mga kapatid ginawang asawa. And the Lord said sa verse 3, My spirit shall not always strive with men. Ang aking spirit po hindi lalagi sa taon, sabi ng Panginoon, for that he also is blessed. Yet his day shall be 120 years dahil po sa kasalanang ginawa ng anghel at ng mga tao. Pinaikli ng Panginoon yung buhay ng tao. Dati noon, ang buhay ng tao, mga kapatid, sa Old Testament, ang haba. May 900 plus, 800 plus, 700 plus, 500 plus. Pero nung nagkasala na ang anghel at ang tao, pinaikli na po ng Panginoon ang buhay, ang edad. Pinakailaman na. Nagbago ang Panginoon. Pinakailaman ang buhay ng tao na hanggang 120 na lang ang maximum na age ng tao. In Genesis 6:4, there were giants. Ito ang naging bunga. Nung sumiping na po ang mga anghel sa mga anak ng tao, na mga babae, there were giants in the earth in those days. Nagkaroon po ng mga higante, mga kapatid. And also after that, when the sons of God came into the daughters of men and they bare children to them, the same became mighty men. Yung naging anak nila, mga kapatid, naging mighty men which were of old men of renown. At ano ang sabi ng Bible? Hallelujah! And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Hallelujah! And that every imagination, tingnan mong mabuti, and that every imagination na katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon na walang pagkakilala sa Diyos, every imagination of the thoughts of his heart, was only evil. Evil continually. At ano nangyari? Nagbago ang ating Panginoon sa panahon na yan. Mga kapatid, sa Genesis 6:6, may changes, may radical changes na ginawa ang Lord. Hallelujah! Ano yung changes na yon? And it repented. Nagsisi ang Panginoon. It repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Sakit ng puso ang nangyari, mga kapatid, dahil po sa heart ng tao and thoughts ng tao was evil continually nung araw na yan. At alam mo, kapatid, kaibigan, mukhang nanggaganap na uli. Yan, talatang yan sa ating kapanahunan ngayon, mga minamahal. Hallelujah! Without us knowing, may pinaplano na po si Satanas, mga kapatid, para po sikilin na ang tao ngayon, mga minamahal. Hallelujah! At para sumunod na lang po sa gusto niya. At lahat ng klase ng imbensyon, lahat ng klase, mga kapatid, ng tinatawag na siyensya ay ginagawa na, mga kapatid. Ina-alter na nila yung ginawang human ng ating Panginoon. Pinapalitan na nila ng tinatawag na pagkontrol. Hallelujah! Pero isa lang ang sasabihin ko, sa ganitong panahon, hallelujah, sa ganitong sitwasyon, may Diyos pa rin, hallelujah, na maninindigan sa kanyang mga anak. Hindi siya magbabago kung hindi tayo magbabago sa kanya, na kung tayo po ay mananalangin, patuloy pa rin sasagot siya. Hindi siya magbabago na hindi tayo sagutin. Magbabago ang Diyos sa lahat ng anak niya. Pag tayo nanalangin, sasagot siya. Pag tayo luluhod, nandyan lang siya. Pag tayo magpupuri, hallelujah, siya ay lulukob sa atin. At kung tayo hingi ng tawad, hindi siya magbabago, na patawarin pa rin tayo sa ating mga kasalanan. At ang katunayan ng Genesis chapter 6 ay matutunghayan na natin sa 2 Timothy 3:1. This know also that in the last day, perilous time shall come. Ito na po, mga kapatid, ang mapanganib na panahon. Hallelujah. Men will be lovers of themselves. And this is certainly characteristic of our present age, mga kapatid. Ito na yung sitwasyon na minamahal na ng tao ang kanyang sarili. Hindi na nila minamahal ang Diyos, ang sarili na nila. They want to satisfy themselves imbis na isatisfy nilang Panginoon. This is certainly characteristic of our present age. When men and women are encouraged to love themselves, people are told to love themselves unconditionally, and that such self-love is the foundation for a healthy human personality. Men will be lovers of money. Hallelujah. The love of money is nothing new sa panahon natin ngayon. But today, people have the ability to pursue our love of money like never before. Gagawa sila ng paraan para lang makamit nila na magkaroon sila ng tinatawag na matinding pananalapi. Men will be boasters, proud, blasphemers. Boasting, pride, and blasphemy are nothing new, mga kapatid. But today, they seem far more prominent than ever.
Mas matitindi na ngayon ang pag-boast, ang pagiging proud, ang pagbablaspheme ng mga tao sa Diyos. Men will be disobedient to parents. Wow! Since the mid-1960, there has been a frightening breakdown in the authority once assumed by a child towards their parents. Nag-start po noong 1960 until now, mga kapatid, grabe na yung disobedient ng mga bata sa kanilang mga parent. Kaya napakalaki, mga kapatid, ng tungkulin ng nanay, tungkulin ng tatay ngayon. Hallelujah, sa last days na tayo ang dapat maging ehemplo para wag mag-disobey ang ating mga anak. Men will be unthankful, unholy, unloving, unforgiving. Ever since Adam, humankind has been marked by this thing to one degree or another. Here, sabi nga ito, Paul said, this thing will be specifically, hallelujah, especially prevalent in the last days. Ano pa ang sabi ng Bible? Men will be slanderer. Men have always told hurtful lies about other men. But today, in media and in politics, slander has been elevated to both big business and big money. Di ba magsalita ka lang ng tinatawag na masama sa kapwa mo? Hindi mo na yan pararatingin through phone. Sa media mo na ipaparating. Grabe yung pananakit sa media. Grabe yung ginagawa ng media para po masaktan ang damdamin ng mga tao. Sa last days, ito mangyayari. Ito yung tinatawag po namin na modern day chismisan sa media, mga kapatid. May magsasabi ng totoo, may magsasabi ng hindi, may fake news, hallelujah, may totoong news. Hindi mo na tuloy malaman. Ito sa last days ang mangyayari. At walang panahon, mga kapatid, na nangyari ever since, hallelujah, na magkaroon ng mga banatan sa media. Ngayon lang sa panahon natin. Men will be without self-control. Hindi na nila makontrol ang kanilang sarili. Ang dami ng pinapanood natin, nag-aamok na ngayon, mga kapatid, nananaga, wala naman silang tinatawag na sakit o karamdaman, basta na lang po mamamatay tao, basta na lang po mambabaril. Ganyan na po ang panahon ngayon dahil wala ng self-control. Kung ilalagay mo pa ang inyong kaisipan sa kademonyohan na ginagawa ngayon ng tao, mga kapatid, di mas lalong masama ang magiging sitwasyon ng mga tao. Men will be brutal. Cruelty and brutality are now new in the world. But Paul wrote by inspiration of the Holy Spirit that the last days would be marked by a particular brutality. Men will be despisers of good. Men will be traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. And these characteristics are all about one thing, self. Men are traitors because of self. They are headstrong because of self. They are haughty because of self. And they are lovers of pleasure rather than lovers of God because of self. Ito na po nangyayari ngayon. And in Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. At alam ko, magre-repent ang Panginoon, mga kapatid. May changes na mangyayari. Magre-repent ang Panginoon kung bakit niya pa ginawa ang tao. Gross na po ngayon, mga kapatid, ang kasalanan ng mga tao. Kaya hindi na natin maaawat ang salita ng Diyos na magkaroon ng peste, magkaroon ng digmaan. Hallelujah. Brothers against brothers. Ito na nangyayari. The love of many shall wax cold dahil napakasama na ng panahon. Magkakaroon ng tinatawag na pagkakanulo sa bawat isa sa panahon natin ngayon. Ipasasara ang iglesia. Mawawala ng bisa ang mga churches, mga kapatid. Ito na po ang panahon natin ngayon. Hallelujah. Nasa mapanganib na panahon na po tayo. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, makinig ka. Hallelujah. Sa Malakay 3:6, kahit may mga radikal na changes na nangyayari, sabi ng Lord sa Malakay 3:6, for I am the Lord. I change not. I am the Lord. I change not. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. In Psalm 89 verse 34,
My covenant, sabi ng Lord, my covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Lahat ng ipinangako ng Panginoon, tutuparin niya, mga kapatid. Nakatali po siya sa kanyang salita. Pag sinabi niya, anak, pagagalingin kita, pagagalingin ka niya. Pag sinabi niya na, anak, ililigtas kita, ililigtas ka niya. Pag sinabi niya na, anak, aarugain kita, aalagaan kita, gagawin niya yon. Kasi yung covenant, hindi niya gustong i-break, hindi niya pwedeng i-alter ang kanyang mga salita dahil ang Diyos na ay aking nakilala na ang pangalang Jesus ay kailanman hindi nagbabago. Whew. In Hebrews 13:8, Jesus Christ, He is the same yesterday and today and forever. In 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And in Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Hindi babaguhin ng Diyos ang salita niya. Pero ang panahon magbabago. Na magkakaroon ng gutom, hindi sa tinapay at hindi sa tubig. At malapit na pong mangyari ito. Pag nakontrol na po lahat nila, everything, makontrol na nila. The media, the internet, the Facebook, mga kapatid, hallelujah. Lahat, pag nakontrol na, tandaan mo, magkakaroon ng gutom, hindi ng tinapay, hindi uhaw sa tubig, kundi gutom sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Malapit na pong mangyari ito na i-close na nila ang book, i-close na nila ang chapter ng mga Kristiyano, i-close na nila ang chapter, hallelujah, ng pagiging masunurin natin kay Kristo at ang gusto nila, i-control ng isip natin na sumamba sa gusto nilang image, mga kapatid. Mangyayari yan dahil may mga changes. But I tell you, ang Diyos na lang ang hindi pwedeng magbago sa kanyang pangako. Tali siya sa kanyang sinabi and He cannot alter it, mga kapatid. Sana magkaroon ng buhay ngayon ang salita ng Diyos sa isip at puso mo. May maraming kaganapang mangyayari. Oh God, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Mas marami pang mga variant ang ilalabas. Matatakot ang tao. My God, lahat ng changes gagawin nila para lang mapasunod nila ang tao. Pero hindi nila mapapasunod ang Diyos. At kung hindi nila mapapasunod ang Diyos, tayo na mga anak ng Diyos, hindi dapat sumunod din sa kanila, mga kapatid. Isa pa rin ang sasabihin ko, hallelujah, hindi nagbabago si Kristo. Hallelujah. Si Evangelist Lenny, pwedeng magbago. Si Pastor, pwedeng magbago. Lahat tayo pwedeng magbago. Pero ang kaisipan ng Diyos, kapatid, kaibigan, hindi magbabago. Kung backslider ka, hindi siya nagbabago. If my people, hallelujah, if my people, so may conditional at saka unconditional ang changes ng Panginoon. Ang conditional na changes ng Lord na ginagawa, ang change ng Lord ay ganito. Pag conditional, katulad ng Nineveh, ang sabi ng Lord, 40 days, I will destroy Nineveh. Hallelujah. But, if they, the Assyrian, will repent from their sin, hallelujah, ia-alter ko ang aking salita at hindi ko na sila dedestroyin. May if ang Panginoon doon sa pag-change conditionally. Pero sa unconditional change ay ito, mga kapatid. Sabi po, mga kapatid, sa 2 Samuel 7:16, an example of unconditional declaration of God is the Lord's promise to David. Your house, ang sabi ng Panginoon, and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established
forever. Yan yung unconditional change ng Lord. Hallelujah. Kahit isabing change, unconditional, hindi na po magbabago. Pero ang tao, pwedeng magbago, magkaroon ng kondisyon ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya, kung hihingi tayo ng tawad sa Kanya, kung tatanggapin natin siya, hallelujah, kung magpapabautismo tayo sa tubig sa pangalan niya, hallelujah, He is willing to change everything just to save, to heal, hallelujah, and to comfort you, my friend. Sabi ni Brother Ramon kanina, ipag-pray. Kapatid niya, lalagyan ng tubo sa hospital today. I-intubate. If possible, hallelujah, manaig pa rin ang faith mo, Brother Ramon. Kasama mo kami na mananalangin. Hallelujah. Na i-heal ngayon din ng Panginoon ang inyong kapatid, si Jenny, in Jesus' name. Hallelujah. Sa ganyang aspeto, hindi nagbabago ng posisyon ng Panginoon para pagalingin niya ang kanyang mga anak. Meron pong isang prayer request dito, mga kapatid. Hallelujah. Si Sister Chuchi. Ang sabi po rito, mga kapatid, ni Sister Chuchi, healing sa pagkakahilo, paglalabo ng mata, mga kapatid, at good health ng buong family dahil nakakaranas ngayon ng kakaibang pakiramdam ang familya. Nitong po si Chuchi Cruz. I tell you, Sister Chuchi, nagbabago ang medisina, nagbabago ang sitwasyon, nagbabago ang panahon. But Sister Chuchi, hindi nagbabago ang Diyos. Pag humiling ka, ipagkakaloob niya kagalingan right now. In Jesus' name. At sa lahat ng tahanan ngayon, sa lahat ng mga pastor na nakikinig, hallelujah, sang-ayunan niyo ko na may mga pagbabagong radikal na mangyayari sa susunod na mga panahon at oras. Pero sabihin niyo sa inyong constituent, sa inyong mga kapatiran, sa inyong mga disciple na kailanman, hallelujah, hindi nagbabago ang Diyos kapag ka patungkol na sa anak niya ang pinag-uusapan. Hallelujah. Nagbabago ba ang Diyos? Kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Magbago na lahat. Magbago na lahat. Pero si Jesucristo, hallelujah, na siya yung ama ng lumang tipan, siya nung anak ng bagong tipan, at siya ngayon yung banal na espiritu, hindi siya nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailan paman. Ang Diyos, kapatid, idideklara ko sa online crusade na ito, hindi po siya nagbabago ng pananaw patungkol sa iyo na anak ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Hesukristo. Itutok mo ang iyong kamay ngayon. Itutok mo ang iyong kamay. Hallelujah. Sa inyo pong tinatawag na television, kung naka-television kayo, itutok nyo sa gadget ninyo. Hallelujah. Nagbabago ang Diyos kapag ka nagbago na ang tao. Pag ayaw na ng tao, nagbabago ang Diyos. Pero kung lalapit ang tao sa ating Diyos, hallelujah, nakabukas pa rin ang palad niya para tanggapin ka, kapatid at kaibigan. Sa panahon ngayon, konting ubo lang, konting trangkaso lang, nagpalit lang ng mga cell ang katawan, natatakot ka na. Lumapit ka sa ating Panginoon, hindi ka mapapahiya sa Kanya. Ikaw na tambak ng utang, yung patotoo kanina, lumapit ka lang sa Panginoon. Cast your burden upon Him, hallelujah, and He will carry it, mga kapatid. Hallelujah. Kukunin niya ng Panginoon, problema mo, anumang klase, financial, material, hallelujah. Kukunin niya ng Diyos, papalitan niya ng panibagong pagpapala. At kung ikaw man ngayon may problema spiritual, hallelujah, hindi nagbabago ang posisyon ng Diyos. Ikaw na nabautismuhan sa tubig, ikaw na nakatanggap ng banal na espiritu, na noon namumuhay ka ng may kabanalan, at ngayon nandiyan ka sa sanlibutan, bumalik ka ngayon. Bumalik ka ngayon sa ating Panginoon, at siya'y hindi nagbabago na muli kunin ka niya, mahalin ka niya, at arugain ka niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Panginoon, may mga pagbabagong radikal na nangyayari ngayon sa mundo. May mga pagbabago, Panginoon, and even ang panahon, ang lupa, ang dagat, ang ilog, mga stars sa himpapawid, the moon, the suns, hallelujah, the sun, nagbabago, Panginoon. Lahat nagbabago. Kung minsan may pagbabago, Panginoon, na negatibo,
pagbabago, Panginoon, ay ikapipinsala, Panginoon, ng tao. Pero nananalig pa rin kami sa inyo, Ama. Sa maikling oras ng amin pong, hallelujah, pangangaral at panalangin ngayon, kumilos ka na makapangyarihan, O Diyos. Ikaw na lang ang aasahan namin na hindi nagbabago. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong isara ang iyong awa. Huwag mong isara ang iyong puso sa amin. Huwag kang magbago patungkol dyan, O Diyos. Hallelujah. May mga kapatid ako ngayon na sa bingit ng alanganin, Panginoon, ang kanilang buhay. Oh God, may faith kami. Hindi ka magbabago at magpapagaling ka right now. In this very moment, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Kung saan man inaabot ang tinig sa buong mundo ang aking salitang ito, ibinababatid ko, kaibigan, kapatid. Hindi nagbabago si Jesus sa iyo. Hindi siya nagbabago. Napatunayan na natin yan. Ikaw lang ang nagbabago sa Diyos. Pero siya kailanman hindi. Hindi ba nung wala ka ng makain? Hindi ba nung wala ka ng magastos? Bigla na lang may darating sa iyo. Hallelujah, na pagpapala na hindi mo alam kung saan. Galing yun sa Diyos. Dahil hindi siya nagbabago. Hindi ba ikaw ay nasa alanganin, nasa ICU? Di ba? Alam mo yan? Inoperahan ka na, biniyak na ang iyong dibdib. Pinalitan na. Ang ngayon. Pero nung nagising ka, kapatid, hindi ba may pagbabagong ginawa sa iyo ang Diyos? Diyos yun na hindi nagbabago. Nag-aalala lagi siya. Walang hanggan ang pag-ibig niya. Kung meron pa man ako sabihin, siya lang ang makakabigay nun, hindi tayo, hindi. Kaya kapatid, hindi nagbabago ang aking Diyos. Siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Paul, ni Peter. Siya yung Diyos ng ating General Superintendent, Pastor Bodegas. Siya yung Diyos ni Pastor Dave Gutar. Siya yung Diyos ni Pastor Larry Reyes, ang lahat ng mga pastor. Siya yung Diyos. Hindi siya nagbabago. Kaya sa mga prayer request ngayon na dadalhin namin, umasa ka. Umasa ka. Tutugon ng Diyos sa pangangailangan mo dahil hindi siya nagbabago. Bear with me. Hallelujah. Isigaw mo sa iyong puso, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi. Mananatili siyang tapat sa kanyang mga anak. Mananatili siyang tapat sa mga pastor, sa mga tupa niya. Mananatili siyang tapat sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri pagsamba. Sa iyo lahat, Panginoon, ng karangalan. Sa iyo lahat, Panginoon, hallelujah, ng pagpupuri, Panginoon, pagdangal. Sa iyo lamang, dahil hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name. Amen. 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 Woo, hallelujah. Ogoro mabahas at katayang nagkarabay. Ogoro mabahas at kakarabay. Hallelujah, hallelujah. Receive healing, receive power, receive anointing. Hallelujah, receive restoration. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Woo, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, narito po ang prayer request. Samantalahin ko ang pagkakataon. Nawa maging negative po ang cancer ni Sister Pinky Aguilar. Siya po ay nasa ibang bansa.
meron pong myoma lumala. Yung myoma sa kanyang tiyan, mga kapatid, sa kanyang matres, sa kanyang matres. So nawa sa biopsy, panalangin po natin na maging negative. Ganun din po si Jenny Icaro. Nasa hospital po siya, naka-intubate na po. Na sana mag-negative sa swab test. At miracle po at healing na lang hinihiling ng kanya pong mga kapatid sa panguna ni Brother Ramon Icaro. Si Sir Chuchi Cruz, healing sa pagkahilo at nawa, sabi po niya sa kanyang text kay Pastor Darlson, magkaroon na ng healing ang buong mundo para bumalik na tayo sa maayos na kapanahunan. Siya po ay tita ni Pastor Ronald. Ganun din po ang Cruz family, Edwin Cruz family. Cruz family kay si Sir Chuchi Cruz, ang family niya magkaroon ng a good health. Bel Centelleses, i-guide para sa dialysis bukas. Siya po ay naka-uwi na from hospital. Okay? So, dialysis niya po bukas, Sister Bel Centelleses, i-bless ka ng Panginoon. Pastor Dalson at ang buong family niya, complete healing. Johnny Liberato, mawala virus, tubig sa baga, at complete healing. Kapatid, Brother Johnny Liberato, may faith ka sa Lord, di ba? Pagagalingin ka ng Panginoon dahil hindi siya nagbabago. Kim Sorima, positive COVID po, anak ni Pastor Edgar Sorima po siya. Isama rin natin sa buong family na ingatan po ng ating Panginoon. Pastor Edgar, maniwala ka na ang Diyos kikilos na makapangyarihan sa buong pamilya mo. At yung sinasabing COVID na sakit ng anak mo, hallelujah, instantly tatanggalin niya ng Diyos at papalitan niya ng isang bagong anak, mga kapatid. Hallelujah, yung anak mong yan. Because sabihin, panibago, mga kapatid, na buhay ipagkakalob ng Diyos sa kanya. Niel Palomo, huminto ang pagdugo ng ngipin dahil sa sakit ng hemophilia. So hindi ko alam kung anong karamdaman ng hemophilia, pero higit na nakakalam niya ng ating Panginoon. Anisita Sorilo, bukol sa bewang. Hallelujah. In Jesus' name. Nestor Sorilo, may ubo. Ganun din po si Elsa Reyes, may ubo. Miaral family, healing po sa family. Patricia Carriaso, 86 years old na po siya, pero gusto niya pa rin gumaling at lumakas. I-bless ka ng Panginoon, kapatid. Uncle Larry, sabi po rito, healing din po. Erlinda Carriaso Miaral, financial provision. Ito po yung sinasabi ko. Kung meron pong healing saan masakit, pati bulsa po natin, kayang ihilya ng Lord. Hindi siya nagbabago. Basta maging tapat ka lang sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon din po si Johanna Pagandahan, healing sa ubot sipon. Perry Ann Surigao, salvation and provision. Bonostro family, salvation po. Elmer Sarmiento, spiritual strength and complete healing. Vilma Dilag Clarabal, healing din po para sa buong family. Vilma Dilag Clarabal, healing sa buong family po niya. Robert Castro, healing. Kung ano man karamdaman, ang Diyos na rin po nakakaalam. Bert Comagara, COVID po ang karamdaman daw niya, pero lumalaban pa po siya. Yan lang, mga kapatid. Hallelujah, ka magbago ng pananampalataya mo. Dahil ang Diyos hindi siya nagbabago. Christopher Espino, complete healing po. At yun din po si Glenn Desmond, deliverance po sa salvation. Hallelujah. Samantalahin ko ng pagkakataon habang ramdam pa natin patuloy ang dakilang presensya o espiritu ng Panginoon. Hallelujah. At sa aking mga kapatid, ang Pure Gospel team na nakikinig at nanonood ngayon, samahan niyo po ang inyong abang lingkod sa pananalangin. Hallelujah. Magkaroon tayo sama-sama. Kayo pong nanonood ngayon, saan ka man naroon, samahan nyo kami. Isang pananampalataya lang po ang gusto ng Lord, and then ikilos na siya dahil hindi siya nagbabago. O Diyos na mahabagin sa lahat, narito po binanggit ko ang mga may prayer request. Sa pangalan mo, Jesus, hallelujah. Ngayon po nalaman namin na hindi ka talaga nagbabago. Lahat ng bagay nagbabago. Pero ikaw, Panginoon, hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman. So sa lahat ng aking kapatid, Panginoon, hallelujah, na nabanggit ko ang pangalan, right now, in this very moment, Lord, right now, in Jesus' name, I declare healing, hallelujah,
financial provision. I declare salvation in the name of the Lord Jesus Christ. Sa mga nagda-dialysis, mag-provide ka ng magandang dugo, Panginoon. Hallelujah, at pinansyal na panggastos nila. Sa may bukol, hindi lang po yung kapatid na binanggit ko, kundi silang lahat na nakikinig na may bukol right now, hipuin mo, Panginoon, ang parte ng katawan na may bukol at makakita kami ng himala, Panginoon. Hallelujah, sa amin comment box na meron kang tinanggal na bukol instantly. Right now, Panginoon. Sa salvation, Ama, hallelujah, hindi ka nagkukulang na kung paano kami iniligtas mo, ganun din, Panginoon, sa mga ipinapanalangin namin. Iligtas mo rin, Panginoon. Kaya, Ama, salamat sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. Sa Crusade Online, nawa, Panginoon, nalangin ko, may mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. May mabautismuhan ng banal mong Espiritu. At nawa, O Diyos, hallelujah, ang inyong pagpapala, ang inyong pong kapayapaan, sumaaming lahat sa pagtatapos po, hallelujah, ng Evangelist Ministry Crusade Online. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo namin muli, Ama, hallelujah, ibabalik lahat ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Sangayunan niyo ko, sabihin niyo sa inyong tahanan, Amen, Amen, and Amen. We claim it, we believe it, we declare it, we decree, in Jesus' name. Woo, hallelujah!